And yun, so ito mga boss, nagbabalik to Carman dito sa Moto House. So, shoutout sa atin lahat. Magandang araw po. Ito po, meron lang akong i-share mga bossing, mga master, mga kaalbularyo ko dyan. So, ito para sa kaalaman lang po ng lahat. Ito kasi, medyo hindi maganda kasi medyo hindi naging maganda yung nangyari dito sa Aerox version 2 na to. Actually ito binaba yung makina kahapon pa. So dalawang araw na po dito. Pangalawang araw po ngayon ito dito sa shop. So dapat usually talaga mga bossing pag nagbababa tayo ng makina talaga. As in isang araw lang talaga dapat yan. Makakauwi na eh. Ganun tayo magana pag mag-overhaul tayo ng makina. Lalo mga ganito. Baba makina, palit ng crankshaft. So kwento ko lang kung anong nangyari. Bakit bakit po ito inabot ng dalawang araw dito sa atin dito sa shop. Yan. Kahapon kasi nung binaba to, actually pabuo na sana yung makina. Bubuuin na sana namin yung makina. So kinabit ko lang yung crankshaft para makita nyo lang. Ito yung lumang crankshaft mga boss. So bubuuin na dapat yung makina kahapon tapos ng linisin. Yan. Makita nyo may mga ano na nga na naka-ready na yung gasket no. Yung gasket niya okay na. So dalawa yung kabilaan pati yung yung kabila. So i-assemble ko na sana kahapon. Kasama ang palad mga sir ay ito nga. Nung ikakabit ko na yung bagong crankshaft nito. So hindi po ito ito ko pinuntahan ko po mismo. Galing pa po ako ng 10 ab para lang makakuha ng bago uling crankshaft. Ang nangyari, mga sir, mga boss, mga lods, mga kaalbularyo ko dyan, nung tinik ko yung crankshaft na ipapalit namin dito, hindi ito, yung kahapon, nung tinik ko yung bearing nung ibabalik kong bago, hindi ko maikot yung bearing. So yun nga mga boss, hindi ko maikot yung bearing ng bagong crankshaft. Kasi katulad nito, ayan, katulad yan, pre-wheel, dapat ganyan ng bagong halimbawa magpapalit tayo ng bagong sigunyal, crankshaft assembly, dapat yung bearing pre-wheel dapat. So dalawa, kabilaan. So ang nangyari, hindi ko po mapihit, hindi ko maikot. As in stack up siya. Stack up, mapipihit mo siya parang may kalso. So gumaganon siya. So nilagyan ko ng konting oil kahapon at inikot ko ng konti. Medyo lumuwag naman pero magaspang pa rin. Yung ramdam mo yung gaspang ng yung talagang sumasabit siya. So nag-decide kami kahapon na hindi na nga ituloy yung ating itong overhaul ng Aerox version 2 na to. So hindi na namin tinuloy yung assembly kasi pag-assemble kahapon gawa nung sabi ko nga medyo risky, medyo delikado. At yun, kinausap ko naman yung supplier. So yun nga, medyo yung pinagkunan ko nito ay medyo okay naman. So medyo hindi lang nagkaroon ng konting medyo medyo hindi nagkaintindihan. Sabi ko nga ipa-replace sana, replace ng bagong crankshaft. Total hindi pa naman 'yung nagamit at para sa akin defect 'yun. So sabi ko i-replace na lang, kasama ang palad ayaw na nilang i-replace. Ang gusto nila mangyari is palitan ng bagong bearing. Yung brand new na crankshaft papalitan ng bagong bearing. So para sa akin kasi hindi siya maganda, hindi siya goods kasi kaya nga kami nagpalit ng bagong assembly na brand new na crankshaft para bago lahat. As in sariwa o baga fresh from Kasa, from Yamaha. So nangyari gusto nila kung pwede palitan daw ng bearing. Magbibigay daw ng bearing tapos i-assemble o i-machine shop. Sabi ko, hindi na po magiging brand new yung sigunyal. Repair na po yung mangyayari, ganon. Repair na siya, kung tutuusin. Katulad dito, yan, umiikot pa. So, kinausap ko yung may-ari nito. So, shoutout kay Pops Wilson. So, salamat sa pag-intindi talaga. At talagang yung patience mo talaga dito ay nag-extend ka pa. Talagang salute sa iyo, Pops Wilson. So, nag-decide nga kami siya. Sabi ko, kung gusto mo, pwede daw ganun, palitan ng bearing. Sabi naman niya, kung okay naman, at walang magiging problema, sabi ka okay naman. Kasi basta as long original yung ikakabit na bearing, yung stock na galing sa Yamaha. Yan. Pero yun nga, nung medyo nalilito-lito na rin kami kung ano ba.
Kung papalitan ba ng bagong bearing, i-repair yung bagong sigunyal yun ha mga sir ha, bago po yun. Hindi po ito, luma po ito eh. Pinakita ko lang para makita nyo lang yung itsura ng sigunyal. So ito mamaya, i-reveal natin yung bago. Ayun. So, yun, pumunta pa ako ng 10th Ave ngayon, kanina actually, para lang sabi ko nga, kasi ayaw nilang i-replace. Ayaw nilang i-replace yung crankshaft na nakuha namin kahapon. Bagkos, kung pwede, ang minumungkahi nila i-swap daw o i-consume na lang ng ibang item, parang i-replace ng ibang parts. Sabi ko, paano yun, mami? Ang kailangan namin, crankshaft. Sigunya lang kailangan namin. Paano mabubuo yung makina? So, ito na. Ang bait talaga ni Pops Wilson talaga. Grabe. Salute talaga ako, Pops Wilson. Iwan ko lang kung sa ibang customer mangyari ito. Iwan ko, baka magwala na. So, sabi ni Pops Wilson, sige, Pops, ganito na lang. Ikuha mo na lang ng ibang parts, like katulad ng mga ibang pyesa, like block, piston ring, stock mo na lang dyan sa shop mo, then pag nabenta, saka mo ibalik. Tapos magbibigay ako ng pera, magbibigay uli ako ng pera pambili ng bagong crankshaft. So yun yung napakabait talaga ni Pops Wilson, sobra. Talagang wala akong masabi. Yan. So nagbigay siya ng pera, na pera uli na bibili uli kami ng bagong crankshaft. Sa iba naman, sa iba na kami maghahanap. Tapos ang mangyari, yung crankshaft na nabili namin kahapon, i-replace na lang ng ibang pyesa. So, sabi ko, nakakaya naman. Bakit? Sabi ko, parang ikaw pa yung naagrabyado, ikaw pa yung, kumbaga, nadihado dito, sabi ko sa kanya. Pero niya, so, pumunta ko ng 10th Ave kanina. So, pagpunta ko doon, so, nilabas namin yung sigunyal na binili namin kahapon, pinakita ko. So, ito, bago to. So, binuksan nila, at kinik nila. So sabi ko, pinaliwanag ko, ito po kasi yung problema, yung bearing po ng crankshaft hindi po maikot. Yan, magaspang. Talagang as in, hindi mo siya maikot ng, kumbaga, katulad nito, yan, free wheel. Yan. Hindi siya magaganyan ng ikot. Pag inikot mo siya, hindi siya gagalaw, ganyan lang. Pag ginano mo ng malakas pa yon, ganyan lang ang ikot niya. Paunti-unti. Tapos pag ginano mo ng kamay, ganon. Maganit. So, in-explain ko, sabi ko, ma'am, hindi po talaga uubra yon, sabi ko sa kanila. Sabi ko, as mechanic po, sabi ko, marami na akong nagawang ganito na modelo. Never pa ako naka-encounter ng ganitong issue. Yung sigunyal, bagong assembly, bagong-bago, tapos ganyan yung bearing. So, yun nga, humingi sila ng opinion dun sa mekaniko na katabi nila. So, pinagmamalaki po nila na yun daw po ay magaling at bihasa na at sanay na sa mga kung ano-ano anong problema ng mga motor. Sinabi nung mekaniko na nilalagyan lang daw po yan ng grasa. Ay, ng langis. Lalangisan, tapos ikot-ikotin mong ganyan para lumuwag. Para yung pagkakalak ng bearing, lumuwag siya. So, nangyari naman talaga, totoo, lumuwag yung bearing, nilagyan nila na langis, tapos, ikot-ikot, ganyan, hanggang lumuwag. Pero, pag ramdam mo pa rin yung gaspang nung ikot niya, pag ginalawakan mo yung inikot mo yung bearing, magaspang pa rin. So, para sa akin, hindi pa rin siya, wala pa rin sa standards Pero siyempre, opinion po nung mekaniko 'yon, hindi po natin maki-question. Yun po ang kanyang opinion. So ilabas ko lang po itong bagong crankshaft, mga sir. And so ayun na mga sir, ito na po mga boss. Ito na yung bagong crankshaft na nakuha natin, nabili natin. So ikukumpara natin, hindi ko lang na-videoan kasi dapat na-videoan ko yung kahapon. Hindi ko lang na Ito yung bagong crankshaft. Yan. So makikita nyo, iikutin ko ng daliri ito, pipitikin natin yan kung smooth siya magpe-play. Ayan, makita nyo smooth. Yan yung tinatawag na free wheel. So hindi siya nag-i-stack up. Kapag ginawakan mo, pag inikot-ikot mo siya na ganito, smooth yung bearing po mga sir. So sa mga kapwa po mechanic, siguro kung napapanood nyo to, kayo po kung ano pong opinion nyo dito sa naging issue nung crankshaft na binalik ko doon sa aking supplier.
Medyo parang ano kasi, medyo ano lang, nakakasama ng loob. At siyempre yung abala natin, 2 araw tayong, ayan, katulad nitong isang bearing na to, makita nyo, smooth na smooth ang ikot. Yan, ganyan dapat yung bagong sigunyal o bagong bearing ng crankshaft. Yan. So yung kahapon po na nakakuha, na pinadeliver po dito sa amin, hindi po ganito yung bearing niya. Hindi po siya naiikot na katulad dito. Ayan, katulad yan, makita nyo, free wheel siya. Yung kahapon na bearing po nung crankshaft, hindi po naiikot. As in talagang, pag anuin mo ng daliri, ayan, parang ganyan-ganyan lang siya. Kahit anuin mo siya ng daliri, hindi siya gagalaw. Ang mangyari, pag inikot mo siya ng ganito, pararamdaman mo, napakaganit, napakahigpit. So, ito po ay lubricated po, may langis po yan mga sir. Ang rason po nila, baka daw po natuyuan ng langis, natuyo yung langis dito. At sabi rin po nung mechanic na nag-check doon sa crankshaft na sinauli po namin, ano daw po yon? Sadyang gano daw po kapag galing sa press. Pag pinipress ang sigunyal daw po, yung bearing daw po talaga ay nag-i-stack up, sabi. So, i-ano nyo pa, i-correct nyo lang po ako kung tama po yung kung tama po yung explanation ng mechanic na nag-check doon sa sigunyal na sinauli ko. Ang sabi niya daw ay gawa daw po pag galing po sa press, pag prenes daw po yung bearing, papasok dito sa axle ng sigunyal. Normal daw po yun na nag-i-stack up yung bearing na hindi maikot. So ang kailangan daw, langisan, lagyan na langis, tapos ikot-ikutin. So yun yung explanation ng mekaniko na tumingin. So, yun nga, sabi dun sa tindahan, expert daw yung mechanic na yun, matagal lang gumagawa. So, parang ang lumabas po doon mga sir, mga boss, mga ka-albularyo natin yan. Parang lumabas na para tayong bata. Alam niyo yun, para tayong may lollipop sa bibig na pumunta doon sa tindahan nila na humihingi ng refund o ng ano. Parang ganun yung lumabas parang ang nangyari, hindi naman sa ano, parang nangyari ang gusto nila sabihin na parang hindi pa tayo experienced mechanic na hindi mo alam yun sir, kailangan ganun, kailangan ganyan, lagyan mo ng ganito, lagyan mo ng ganyan, dapat ganito gawin mo. Parang ganun ang nangyari. Medyo nakakasama ng loob din, medyo parang sabi parang hindi daw tayo marunong, ganun, hindi daw tayo maalam. So, yun lang, base sa ano daw nila, umaga siguro opinion nila yon. Kasi ang pinaniniwalaan nila, yung isang mekaniko nga lang nagsabi na kaya stack up yan kasi gawa nung nagpag-press sa machine, pag-press dito, yung bearing daw ay nag-i-stack up yan. So, base po sa experience ko sa tinagal-tagal ko na pong gumagawa, ilang dekada na po. So, ilang dekada na po tayo gumagawa, hindi po tayo mekaniko kailan lang, kahapon, isang buwan, noong nakarang taon, nung after 2 years, after 3 years, isang dekada na po tayo mahigit na gumagawa ng motor. So, from carburetor, from FI, carburetor hanggang sa FI. So, ayun lang naman. Sabi, baka hindi daw tayo marunong, ganyan. Parang ganun parang kulang daw yung ano pa natin, experience. Yan. Sa tinagal-tagal ko na po nagpapagawa ng crankshaft, kahit yung mga pinapamachine shop natin, halimbawa mga M3, dinadala po natin sa machine shop, pinapalitan ng connecting rod, pinapalitan ng side bearing, connecting rod, side bearing. Wala pa po tayo kahit isa na experience na ganun na ginawa sa machine shop, pinalitan ng bearing, prenes yung bearing papasok ng crankshaft, na nag-stack up yung bearing. Promise po mga sir. Wala pa ako na experience. Ewan ko lang sa mga kong kaibigan dyan o yung mga kaibigan kong mekaniko, baka na-experience nyo din. So, i-correct nyo na lang po ako kung ako ba kung mali rin ba yung opinion ko na ganito, na dapat pagbagong crankshaft dapat smooth ang bearing, ganito dapat umiikot. So, kung hindi gumagalaw yung bearing at stack up, pwede naman gamitin yun at isalpak sa makina. So, kayo po kung ano pong may sasuggest nyo sa akin, ano yung may comment nyo po dito, kung ano po ba yung opinion nyo dito sa nangyari dito sa issue ng Aerox version 2 na to, na yung crankshaft na pinadeliver sa amin na binigay, stack up yung bearing at ang sabi, lagyan na ng langis, ikot-ikutin, duluwag din daw yon, tapos pwede nang gamitin. So ang nangyari, sinauli na lang po namin at bumili na lang po kami ng iba, kumuha na lang kami sa iba. Yan, katulad dito, smooth na yung bearing nito.
Yan, hindi siya maganit, walang gaspang, wala kang mararamdaman na parang kumakalso. Yan. So ipapalit na namin dito, i-assemble na namin to para matapos na po itong Aerox na to. Kasi actually kahapon pa to. So nangyari 2 araw. So 2 araw na may 1 araw na nawala, na nasayang. Ngayong araw na to dapat may mga kliyente rin tayo ngayon na magpapagawa. So sa kasamaang palad, hindi natin sila na-accommodate, hindi natin sila na-accept gawa ng kailangan na natin itong buuin o kailangan tapusin itong Aerox version 2 na to na nagkaroon ng problema sa kanyang crankshaft. May knocking sound yung crankshaft niya at yung kanyang rocker arm, exhaust rocker arm nag-issue din, may nagkaroon ng gaspang yung bearing. So medyo na-delay yung pagbuo, medyo na-extend ng 1 araw gawa nung yung pinadalang crankshaft assembly nito ay para sa akin ay personal opinion ko po ay defective yung pinadala sa amin. So ayaw ko lang mag-risk na yung gusto nila mangyari na yun nga, lagyan daw ng langis tapos ikot-ikutin hanggang sa lumambot, hanggang sa umikot yung bearing tapos pwede na daw gamitin yun. So, sabi ko, hindi po ako magre-risk na ikabit yung crankshaft na ganun, yung kondisyon. Kasi nga, kawawa naman po yung may-ari nito kung sa future po o sa katagalan bigla pong bumigay yung kinabit na sigunyal na medyo stock up nga yung kanyang bearing ng sigunyal, kawawa naman yung may-ari. Yung lalo na to, si Pops Wilson ay isang grab rider. Yan. So grab rider po ito. So kawawa naman kung halimbawa ganun ang ginawa namin. Nalagyan namin ng langis tapos kinabit na lang namin doon. So parang bahala na. Iikot din yan. Ayun. Ayun nga, pasensya na po. Hindi po tayo ganun mag-isip. Ang iniisip po natin dito yung kapakanan ng ating mga customer, ng ating mga kliyente dito sa shop. Yan. So, yun lang po mga boss. I-assemble ko lang to. Mamaya, tingnan natin, parinig ko sa inyo o pakita ko kung ano po yung nangyari dito sa kalalabasan ng ating Aerox version 2 na may knocking sound o may tunog lagitik, parang tunog jolen. Yan. So, mamaya, update ko kayo mga sir. So ayan mga boss, so, natapos na namin gawin. So ito yung pinagpalitan namin ng bago. Ito yung lumang crankshaft. Yan. Ito yung lumang crankshaft. So natapos na namin gawin, nakabuo na. So after 2 days, after 2 days yung bagong nabuo tong crankshaft. Gawa nga nung nagkaroon ng problema yung unang pyesa na pinadeliver sa amin. So talagang personal ko nang pinuntahan kanina sa 10 Ab yung supplier para mapalitan o para yun nga, para maripan at mapalitan na rin. So yun. So 2 days yung inabot ng Aerox version 2. So yan, so start mo na Pops Wilson. Yan. Start mo na yan Pops Wilson. Okay, so ayan na mga sir, mga boss. Mandar na yung makina. Tunog. So hindi ko ma-flash, may flashlight yan na. Okay, kundi lang. Okay. Okay. Okay, so ito na. So yan, okay na. Nabuo na namin yung makina sa loob ng 2 araw. Medyo tumagal. So at least kahit papaano nabuo na. Kala ko nga magtatatlong araw pa to dahil ang hirap makahanap kanina, muntik na. Muntik na kasi nung nirepan yung black ay yung sigunyal na nakuha namin. So naghanap pa ako talaga ng ibang mabibilihan. Yun nga. Buti na lang meron ako nakuha ng talagang wala na sa mga supplier ko sa Caloocan, wala na. Yung mga kilalang pinagkukunan diyan, DNC, yan, Tire 1, Moto Asia, walang available na parts. So, buti na lang, meron ako nakakuhanan ng crankshaft. Yan. So, yan. Share ko lang tong video na to para awareness po sa atin pag bibili to, pang papagawa po kayo at bibili kayo ng crankshaft. Testingin yung bearing. Ay, testingin nyo po nyo muna. Pag binili nyo, actual, buksan nyo. Tingnan nyo yung bearing kung hindi magaspang yung bearing o ikutin, dapat smooth katulad nung nasa video na pinakita ko kanina, umiikot siya ng free wheel. Kasi yun nga, katulad to, ano na rin to, charge to experience na kailangan pag kasi pinadeliver lang namin kahapon yung parts,
hindi naman namin na, hindi ko na rin nasabi na paki-check, double check, pakitingnan, siguro, hindi naman nila alam kung paano i-check yung crankshaft dahil nga, siyempre, ano lang naman yung mga yun, mga tendero, wala naman alam sa mga parts talaga yan. So, yun lang, at buti na lang, natapos na ngayong araw na to, para bukas, makatanggap naman tayo ng ibang mga gagawin, yung mga nagpapa-schedule ngayon, yun. So, yun lang mga bossing, so, ingat tayo sa pagbili. Kung order tayo online, ingat tayo. Yun lang yung masasabi ko dito sa vlog natin na to, na always ingat dahil mahirap talaga pag ganitong sistema na nagkaroon ng problema yung binili natin at baka 2 days wag gagawin yung motor, yan 2 days matatapos talaga, ganun ang mangyayari. So yun lang. So, ingat po tayo mga boss. Ride safe. So, shoutout kay Pops Wilson sa pagtitiwala. Ayan. So, thank you. Peace out!